ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ano yun? Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Anak ng itlog naman yan, oh. Bakit ganyan? May sakit ba sa liig itong si Zaldico? Ha? May sakit po ba ito sa liig? Bakit nakatingin sa kanyang bitlog? Sorry. Hindi pala bitlog. Akala ko bitlog eh. Ikaw naman ballpoint man. Grabe ka talaga. Ha? Ay, bakit nakatingin sa baba? Oh, yung mata niya may binabasa. Yun nga eh. Paano ka namin papaniwalaan kung ikaw ay nagbabasa dyan? Diba? Nagbabasa ka eh. Oh, ini-expect mo na maniwala ka sa amin? Diba? Ang magandang gawin, umuwi ka ng Pilipinas para legit yung iyong pagsasabi ng katotohanan ko, no? Diba? Sarap mong sampalin sa ilong eh. Diba? Oh. Makapal mga pre. Oh. Yan ha. Oh, sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe, huwag niyo kalimutan ha. O libre pong mag-like, share, subscribe. May TikTok po tayo, may Facebook page po tayo. Ayan ha. Oh, ayan, para tuloy-tuloy po yung ligaya. Scripted, katulad ni Gutesa. Tama po. Diba? Oh, kaya sampalin po natin. Sampalin natin. Diba? Ano sabi? Katapos lang siguro magpabotox lods kaya medyo nanigas yung leeg. Grabe naman kayo. Ang sama-sama nyo. Diba? Ang sama-sama nyo dito sa walang kwentang tao na to. Ha? Ang ina? Diba? Nung umalis ka ng bansa, naghihirap yung mga Pilipino. Binabaha yung mga Pilipino. Ha? Oh, binabaha, tapos ikaw pasarap buhay ka lang, tapos nung na-videoan ka sa ibang bansa, pag ganyan-ganyan ka, ang sarap mong latiguhin. Ha? Latigo 1,000 talaga dapat yung nararapat sa'yo. Oh. Diba? So, alam nyo mga pre, madali lang naman po magsabi na, oh, si Sarah, kumakain ng tayo ng kambing. Madali lang po. Madali lang, si Sarah ay kumakain ng tayo ng kambing. Nabaliw na si Sarah dahil sa kakakain ng tayo ng kambing. Ang tanong, kaya mo ba ang patunayan yan? Oh. Madali lang magsabi ng ganyan. Mas maganda, patunayan mo. Diba? O, tuloy natin. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sus, wala namang papatay sa'yo. Wala namang papatay sa'yo, Sus Mariusip. Anong tingin mo sa mga Marcos? Mamamatay tao? Diba? Takot ka palang mamatay. Bakit ka nagnanakaw? Sus Mariusip naman. Diba? Takot ka palang mamatay. Huwag mong gawin yung mali. Alam mong delikado yan. Mamamatay ka. Ha? Sa mga pagnanakaw mo na yan. Hindi man ang administrasyon ang gumanon sa'yo kasi hindi naman talaga gawa ng administrasyon yan. Pero pag ang taong bayan nagalit at nakita ka, yari ka. Baka batuhin ka pa nila. Oh. Diba? Wala talaga to. Isinisisi po sa administrasyon kay Pangulo yung kanyang kasalanan. Diba? Pasalamat ka lang, mabait yung Pangulo. Kasi kung ang Pangulo katulad ni Marcos Sr., wala ka na sa mundo ngayon. Kilala niyo naman si Marcos Sr., mabait yun si Marcos Sr. Pero ayaw ng tao na yun na ginagago siya. Ha? Kasi, kung si Marcos Sr. lang presidente ngayon, itong mga naninira sa gobyerno ngayon, wala na, patay na. Kaya nga lang, ang Pangulo natin, mabait. Idinadaan po sa tamang proseso yung lahat.
Diba? O, tuloy. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, Ay, aso ka pala. Ha? Aso ka pala, kung ganyan. Aso ka pala, utusan ka pala. Madaling magsalita ng ganyan. Uwi ka Pinas, dito mo sabihin yan. Ha? Madaling magsalita sa Zoom. Mariusip, patunayan mo dito sa Pilipinas. Ha? handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Oh, he will shoot you if you will talk. Nasaan yung resibo? Meron ba? Madali lang maggawa-gawa ng kwento eh. Oh. Nasaan? Meron ba? Meron ka bang patunay? Pakitaan mo naman kami. Di ba? Eh, kami excited na makita kung totoo ba yung sinasabi mo. Eh, baka pareho ka lang ni Sarah na sinasabi na pag pinagbabantaan din yung buhay nila. Kaya kumuha na lang ng water gun. Ay, naku po. Tuloy. Ay, wait lang. Yan. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. O yan. May resibo, may ebidensya, may pangalan. Dito mo yan ilabas sa Pilipinas. Meron ka naman pala eh. Diba? Ay para makita din ng gobyerno natin kung itong resibo mo na to, totoo ba ito o gawa-gawa mo lang? Ha? Totoo ba ito o gawa-gawa mo lang? Ganun lang naman eh. Tayo po mga pre, wala po tayong pinipili, wala tayong iniidolo. Basta mali, mali. Babanatan po natin. Diba? Yun naman yung ugali ng Pangulo. Kahit kaibigan mo pa yan, kamag-anak mo pa yan, basta mali ka, yari ka. Diba? Yung resibo kasi madaling pikiin yan. Pero dalhin mo dito sa Pilipinas yan. Dito mo ilatag yan. Si Marcolita nga na-booking eh. Kaning witness eh. Di umano. Ano yari? Asa na? Yari. Ay, sus Mariusip naman. Tuloy. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin. Oo na. Gusto ko na nga batuhin eh. Ngayon ka pa nagsalita. Kulang na alam. Batuhin ka ng... Ano ba ibabato? Tae. Kasing tabi po sa mga kumakain dyan. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita. Yung magnanakaw! Wait lang ha! Tumahimik ka! Pinapatahimik ka, tuloy-tuloy ka pa magsalita dyan. Bago nyo daw po siya husgahan, yung magnanakaw, bago nyo daw po husgahan, hayaan nyo daw po siyang magsalita para malaman nyo daw po yung katotohanan. So, ang magsasabi ng katotohanan sa atin ngayon, yung magnanakaw pa. Ang kapal-kapal ng pagbumuka. Grabe talaga. Kayo po ba'y maniniwala na magsasabi sa atin ng katotohanan isang kurakot? Ha? Ano? Maniniwala po ba kayo? Isang kurakot magsasabi ng katotohanan kay Ballpoint Man, kay Beth M, kay Ardayan, kay Marlon Baptista, maniniwala po ba kayo kay Mintek? Yung sinungaling daw po magsasabi sa atin ng katotohanan. Kaya, tuloy natin. Ito sa akin, huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up.
medical check-up, nakita ka doon, nagagala-gala ka. Oo, nagagala ka doon, napicturean ka ng isang kababayan natin dyan. Nagganyan-ganyan ka pa ng kamay mo, para kang si San Goku, oh. Para kang nagkami-hami wave doon, oh. Ang sama pa ng mukha mo, ang sama pa ng tingin mo doon sa kapwa nating Pilipino. Karapatan naman talaga nilang picturean ka, videohan ka, para malaman ng buong mundo kung anong ginagawa mo doon. Totoo bang may sakit ka? Totoo bang na nagpapagamot ka? Oh, parang pinurga si Saldico, sabi niya, no? Oh, Dizon, oh. Bigyan kita panty, ha, para ma-blow yung pangalan mo. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom. May sarili kang utak, eh. Diba? May sarili kang tao sa Pilipinas. Saldico, uto-uto ka pala. Grabe. Sagad yung pagka-uto-uto mo pala. Ay, naku po. Ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, Pero hindi ko alam, nakatingin ka sa baba, nagbabasa ka. Maniniwala po ba kayo dito? Nagbabasa. Ang hindi ko alam, ang hindi alam ng lahat, binabasa mo lang pala. Wala sa puso't isip mo yung mga pinagsasabi mo dyan. So, napakalayo sa katotohanan. Diba? Kasi kung ako po, ako yung nagnakaw, ako yung, alam ko eh, tao ka eh. Diba? May utak ka eh. Alam mo yung nangyayari? Bakit kailangan mo pa talagang basahin yan? Bakit? ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy. Ginawa kang panakipbutas. Alam mo ba na sa panahon ni Digong ay dumikit ka na sa kanya? Wait lang, tingnan natin dito. Zaldico and Digong. Tingnan natin kung nandito ba. Tingnan natin Alam mo ba na sa panahon ni Digong, diyan ka nagsimula sa kanya? Diyan ka nagsimula. Tapos ngayon, isisisi naman ng mga tanga kay PBBM. Nakikita nyo to? Ano lang natin yung dalawa. Ayan. Ayan. Nakikita nyo to? Sinong kasama ni Saldico dyan? Sino? Paki-comment! Yan. Sinong kasama ni Saldico dyan? Watching from Davao. Shoutout po sa iyo kay Damidi Kids. Shirley Leonor. Galawang DDS yan. Kita nyo yan? Diba? Tapos sasabihin nyo, sangkot si PBBM, si Speaker. Si Speaker kasi wala pa namang napatunayan eh. Pero si Saldico, booking na! Diba? Paano kasi malapit nang magpasko si Saldico sa kulungan? Diba? Huwag nyo sabihin si PBBM yung kasama niya dyan, kung di ba naman kayo bulag. Ano yan? Sige, tingnan nyo! Sus Mariusip. Diba? Yung mga DDS dyan, yung mga kutong lupa din. Hindi rin nag-iisip eh. Tuloy natin to. Tuloy natin. Ng kanilang sariling kasinungalingan. Kanilang sariling kasinungalingan. Yung, ibig sabihin, perfect ka. Wala kang kasinungalingan. Kung hindi ka sinungaling, hindi ka sana nag-abroad. Hindi ka sana nagtago doon. Dapat nasa Pilipinas ka. Dapat nagpakita ka. Dapat matapang kang humarap sa mga problemang ginawa mo. Kung talagang wala kang kasinungalingan. Pero nasan ka?
Yung sinasabi mong mga sinungaling, nandito sa Pilipinas nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Ah, nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Yun yung katotohanan dyan. Tapos gayon sasabihin mo, ikaw yung perfect. Tapos yung natatawa na lang ako no? Wait lang. Send lang natin to. Okay. Alam niyo mga pre, masaya ako ngayon. Alam niyo bakit? Sa sobrang saya ko ngayon, tagal ko kasi hindi nag-live. Gusto ko kayong makabanding Sa totoo lang, sa akin live. Kaya ako ituwan-tuwa po ngayon. Dahil sa araw-araw, magkakausap-usap naman tayo dito sa ating live. O, diba? Tagal kong nawala, diba? Siguro mga 6 months? 6 months ba? Sino nakakaalam dyan? 6 months ano? Na-miss ko yung ganito tuloy natin. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May pangalan. Uy, kapin na sa... Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Kakasabi. Parang minaritis lang sa'yo, gano'n. Ganyan pala yung mga utak ng kongresistang may pagkabaliw. Maniniwala sa sabi-sabi lang. Sinabi ni ano Diba? Ganun pala. Ang tataas pa naman ang tingin namin sa mga kongresista, tapos binabagsak mo lang. Sa totoo lang. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko, tinawagan mo naman pala. Alam na alam mo yung nangyayari. Putang ina, iwasan mo yung pagbabasa. Kasi kung tinawagan mo, memoryado dapat yan ang utak mo. Bakit nagbabasa ka? Bakit nagbabasa ka? Nangyari! Sakit sa ulo. kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating... Ayan may sabi dito, ba't nagbabasa yan? May script. Maniniwala ba kayo sa taong may script? Siya daw yung nagsasabi ng totoo, tapos may script. May kudigo, di ba? Malagutesa. Kongresista ka? Ako po simula noong pinanganak ako, hanggang ngayon, alam ko po yung detalye ng buhay ko. Kung tatanungin mo ako anong nangyari sa araw na to, sa buwan na to, alam ko po, walang kudigo, malalaman ko po yan. O sinong kasama niyo sa China? Si Pastor. Din yung mga guys ko. Sinong takot sa Sa Glass Bridge?
Sino? Si Jake Magnus. O din memorize ko, di ba? Oh. Sinong bata na kasama namin doon? Parang bata. Maliit na tao. Sino? Si Mima Alicia. O diba, memorize ko? Oh, kahit paabutan pa ng 5 taon yan, 10 taon, alam na alam ko po yung detalye. Oh, hindi ko na kailangan magpuligo pa. Oh, sino na naman gumawa ng report ni Zaldico? Eh, alam naman natin, may mga, ano yan, may mga staff. Diba? Oh, tuloy. Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, Kung noon pa lang, kung alam mong nasa katotohanan ka, ano? O, Marivic Brazo, shoutout po. Kung alam mong nasa katotohanan ka, ano? O, nandito ka pa sa Pilipinas noon. Kung alam mong may kapal pa ka na si PBBM, dapat noon pa lang kumanta ka na. Kung talagang may katotohanan yung mga pinagsasabi mo. Pero dahil sinungaling ka, nagipit ka lang ngayon, nandamay ka na. Dahil gipit ka. Pero kung totoo yung mga sinasabi mo noon pa, edi dapat noon ka pa nagsalita. Bakit ngayon lang? Oh, ayun ang tanong. Sarap mong... Gigil ako sa'yo. naalala ko noong nasa Singapore kami, Oh, naalala ko! Nung nasa Singapore kami, pero binabasa pa rin niya. Oh, naalala ko po nung nasa Singapore kami, pero nakatingin pa rin po ako sa kudigo. Putang ina, paano mo naalala yan? Oh, paano mo naalalang nagbabasa ka? Ha? Walang, tangina, mapapamura ka. Yakitan ko ano muna to. Naalala daw niya. Pero nagbabasa. Ano yun? Zaldico. Tanga ka ba? Ako'y nagtatanong lang. May sira ka ba dito? Naalala mo pero binabasa mo. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan, Mr. President! O, para kang ganun. Oh. Ito na ba yung surprise nyo para pababayin si PBBM? Ha? Kasi sabi ni Banat Bay, the end is near daw! Ito na yung pambanat yung weak! Sus, Mariuset. right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na Oh, naalala mo yan ano? Pero binabasa mo. Oh, sige tuloy. utos talaga ito ng Pangulo. Oh, kaya naniniwala ka lang pala? Paniniwala mo lang pala yun. Paniniwala mo lang pala yun. Sisirain mo yung Pangulo dahil lang sa paniniwala mo. Ay! Nakakainit ka ng itlog! Kinikilig yung itlog ko sa'yo sa ko! Tuloy! Magsalita ka! Ay putang ina, bakit kiss yung napindot? Dapat, yan! Dapat, bakit kiss? Ay! Bakit kiss? Patuloy na natin. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sakmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin,
and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, ang nag-deliver papunti BBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang Brown. I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki. Ayan, mag-like naman kayo sa ating sa ating video, no? Sa ating live. Asahan nyo po yan, araw-araw na po tayo magla-live. Kasi, pagkakakitaan natin itong mga taong ito, sabi kasi ni YouTube sa akin, sipagan mo. Bibigyan kita ng malaking salapi. Natural, monetize yung channel namin. Kikita talaga. Oy, salamat sa mga nag-share, nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Tuloy natin. Ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed. Like and subscribe dan. Uy, salamat kay Bika Marges. Salamat po, bago natin subscriber pala ito. Maraming salamat po. Kay Daniela Calderon, shoutout po O, tuloy natin. Funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Next page. Next time pag bumuto kayo ng mga kongresista, yung matalas yung pag-iisip, hindi yung nagbabasa lang, ha? Jose Liza Moises, salamat po sa iyong pakulay. Nako, malaking bagay na po ito pampagawa ng flood control natin. Salamat po sa maliit man na blessings. Malaki, kailangan po nating pasalamatan yan. At yun, tinatawag po tayong bayaran nang dahil sa inyong mga binibigay na blessings sa atin. So maraming salamat po sa iyo. Ayan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya. Ay, salamat po kay Villa Pongge. Ayan may pandagdag tayo pampagawa ng flood control project. Maraming salamat po sa mga blessings na maliliit na inyong binibigay sa atin, mga pre. Ayan kaya Mike Lumehop. Ayan, shoutout po sa iyo. Bigyan po kita ng mahiwagang panty. Hindi, para hindi kayo sako ng ng mga ng mga kurimaw, ha? Shoutout kay yung mga walang jacket, siya na shoutout po para hindi naman sila magtampo. Kay Christy Taries, ayan kaya kay Lovers Moon, shoutout, ayan kayong may mga jacket, nandyan na kayo, at least, di ba? Itong isa shoutout natin, itong mga walang jacket. Shoutout muna, shoutout kay Arlan. Okay, ang hirap basahin ng pangalan nyo pero ang lulupit ng inyong mga pangalan. Okay, tuloy natin. Si Sekmina Pangandaman. Mimi Perez. So ayan may part 2 pala ito, mga pre. Grabe, no? Abangan natin yung part 2. Interesado po ako dito. Natutukan tong issue na to kasi kawawa po ang ating Pangulo na talagang parang ginagago na lang nila. Diba? Winawalang hiya na lang po nila. Diba? Tinatarantado nila. So, hindi po pwede yan sa atin. Tayo po, na sumusuporta po sa administrasyon, hindi po tayo papayag na baboy-babuyin po nila yung ating mahal na Pangulo. Diba? Magtulungan po tayo, magkaisa po tayo para itong mga magnanakaw na to mapanagot at mabulok sa kulungan. Diba? Which, normal naman po yun na idadamay nila yung Pangulo natin kasi gusto lang nila mandamay. Ganun lang. Oy, salamat po kay Elvera G.
Oh, ito pa, pangdagdag sa flood control. Eh, salamat po sa iyo pandagdag sa flood control dyan. Naku, malaking tulong po ito. Oo, huwag kayong mag-alala. Matibay na flood control ang aking ipapagawa. Oo, hindi po kayo magsisisi. Oo, maraming bakal. Kung gusto nyo, puro bakal eh. Ano na? Kung gusto nyo, puro bakal. Eh, okay lang ba? Ay, naku po. So, maraming salamat po ha. Oh, kaya Dines, oo, salamat po. Salamat sa yung ano diyan, sa yung pagbisita sa ating YouTube channel. So ayun, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe mga pre. Next topic po tayo ngayon. Ayan.